Hi guys, Doc Rolly po. Meron na po tayong viewer na nagbigay ng kanyang katanungan doon sa last nating video na nagtatanong sa ating mga viewers kung anong mga topic or topics ang gusto nyong ipadiscuss dito sa ating Rolly Marisigan YouTube channel, Surgery Health Tips. So maraming salamat po sa ating viewer, isa nating member na si Angging Fe. Ang kanya pong tanong ay tungkol sa thyroid, kung ano daw po ang bawal doon sa may mga karamdaman or may disease sa thyroid. So, para po sagutin ang tanong na yan, dapat malaman natin kung ano ba itong thyroid or thyroid gland. So, ang thyroid gland po ay isang normal na organ ng lahat ng tao. At ito po ay isang klase ng endocrine organ na matatagpuan dito sa ating anterior neck o sa bandang harapan ng ating leeg. Yan po ay hindi kadalasang nakikita, pero kung ang isang tao po ay medyo may kapayatan, madali po yung makita kahit normal. At doon naman po sa mga regular yung built, kapag lumalaki po ang thyroid gland or may bukol, ito po ay napapansin o nakikita. So, kailangan po nating palunukin yung pasyente at kapag meron pong bukol o malaki yung thyroid gland, ito po ay kitang-kita habang lumulunok or umiinom ng tubig. So, ang thyroid gland po ay meron pong mga kondisyon na tinatawag nating euthyroid, hypothyroid, and hyperthyroid. So, again, euthyroid o yung normal yung function, hypothyroid, yung pong mababa yung function niya, at hyperthyroid kapag marami po yung hormones na pinuproduce ng thyroid gland. So, napaka-importante pong kumonsulta muna sa inyong doktor upang malaman ang status ng inyong thyroid gland. Whether ito po ay may bukol or walang bukol, malaki o maliit, kapag ang problema po ay sa thyroid gland, kailangan pong malaman kung ano yung function, euthyroid, hypothyroid, or hyperthyroid. Dahil dyan po malalaman kung ano yung mga bawal nyong kainin pagka alam na kung ano ang status ng inyong thyroid gland. Kapag kumonsulta po kayo sa inyong doktor, magpapagawa po yan ng mga laboratory examinations para malaman yung status ng inyong thyroid gland aside from the history and physical examination na gagawin sa inyo ng inyong mga doktor. Meron po tayong tinatawag na mga goitrogenic food na ito po ay nagkokos ng paglaki ng ating thyroid gland. At pag malaki po ang thyroid gland, ang tawag po dyan ay goiter or sa Tagalog, bosyo. So yung mga pagkain po na yon ay pinagbabawal or hindi po in-encourage na kainin ng mga hypothyroid at yung mga lumalaki po ang kanilang thyroid gland o may goiter. Ang mga goitrogenic food po na ito ay kagaya ng mga root crops, kagaya po ng turnips, kasaba or kamoting kahoy, sweet potato or kamoting bagin, yung pong mga cruciferous vegetables kagaya ng cabbage o repolyo, cauliflower, broccoli, at pati po yung mga soya products, tofu at saka soya milk. Yan po ay goitrogenic din. Meron din pong mga prutas na goitrogenic kagaya ng strawberry, raspberry, pear at saka cherries. Sa mga hyperthyroid naman po o yung merong hyperthyroidism, bawal po sa kanila ang kape, ang mga pagkain na mayaman sa iodine, iodized salt, bawal po yan, fish, shellfish, and egg yolk, kelp, or seaweeds, and mga products na meron pong red dye. Napakahalaga pong kumonsulta muna sa inyong doktor
upang malaman kung ano yung function ng inyong thyroid, kung ano yung status ng inyong thyroid gland, whether it is hypothyroid, euthyroid, or hyperthyroid. At ang espesyalista po natin sa endocrine, at tinatawag po natin mga endocrinologists, dyan po kumukonsulta yung mga pasyente na may problema sa endocrine kagaya ng thyroid gland at saka diabetes. So, kapag ang status po ng function ng thyroid ay nalaman, malalaman na rin po kung ano yung mga bawal. Kasi dun po sa isa, yung bawal dun sa isa, gamot naman dun sa kabila. Kaya hindi pwedeng iinumin mo o kakainin ay bawal pala dun sa status ng thyroid gland. So alamin muna kung hypothyroid, mababa yung hormone level sa katawan, or hyperthyroid, mataas yung level ng mga thyroid hormones. Ang ibang karamdaman pa po sa thyroid gland ay mga bukol. Meron pong bukol na benign at malignant. Yung pong mga benign na bukol, ang function po ng thyroid gland ay ganoon din po, pwede siyang euthyroid, hypothyroid, or hyperthyroid. At sa mga bukol po naman na malignant, pwedeng ang pasyente po ay euthyroid or normal yung function ng kanyang thyroid gland, pwede rin pong hypothyroid, mababa yung function, or hyperthyroid, yung mataas yung mga hormones na binibigay ng thyroid gland. At kung ano po yung bawal dun sa hyperthyroid, yun din po ang bawal sa mga may thyroid cancer. Ang gamot po dyan sa thyroid cancer at sa mga bukol ay didiscuss po natin dun sa matagal na nating na-upload na video tungkol sa thyroid surgery. Sana po ay meron kayong napulot na impormasyon dito sa ating episode ngayon na tungkol sa mga sakit ng thyroid gland. Maraming salamat po ulit sa ating viewer na nagbigay ng question, si Angging Fe. Meron po siyang YouTube channel. Panoorin po natin ang kanyang YouTube channel. Shout out kay Angging Fe. Kung kayo po ay hindi pa subscriber ng Rolly Marasigan YouTube channel, kayo po ay aking inaanyahan na mag-like, subscribe, hit yung notification bell, at i-share po ninyo ang channel ito upang higit na mas marami ang ating matulungan sa pagbibigay ng libreng impormasyon tungkol sa surgery o sa ating health tips in surgery. Maraming salamat po.